Nasubukan ko yung kumain ng ng pinagpapalit yung pagkain ng aso, yung chicken nila, kasi puro gulay lang kami, pastor. Tapos yung rice namin is matigas. Hindi namin malunok. Kinukuha ng tagaluto yung manok ng aso, pastor, para lang may pagkain kami na na masarap. Hello po, pastor. Hello, First time kumain po. First time mo? Yes. Okay, very nice. Okay ka lang naman lahat? Yes, pastor. Okay. Pero dati hindi okay, di ba? Yes. Ano pong pangalan niyo pala? Melissa Limon, pastor. Ma'am Melissa, gano'n na po kayo katagal na OFW? 18 years, pastor. 18 years. 9 years sa Saudi and 9 years din dito sa Hong Kong. So, hati-hati, okay? So, 18 years ago, ano po yung pinaka-reason ninyo kung bakit kayo nakapag-abroad? Nung nainitan na yung likod ko, pastor, sa kakapitas ng mais. Sa hirap ng Farmer buhay kasi talaga. ako. Yes. So, taga saan po kayo sa Philippines? Isabela po. Sa Isabela. So, Yes. talagang farmer ka. Hindi ba mainit sa Saudi? May aircon naman, pastor. May aircon, okay, fine, okay. But talagang mahirap yung buhay dun sa probinsya, nagtatanim ka. So, yun yung nag-boost para sa'yo na mag-decide na mag-abroad. Yes, pastor. Tumaas na kasi yung pangarap ko para sa pamilya ko. When you say pamilya mo, ito yung parents mo or sarili mong pamilya? Sariling pamilya, pastor, kasi syempre lumalaki na yung gasto ng mga bata. Kailangan paghahandaan yung pag-aaral nila. Pero yung asawa mo nag-work or? Yes, pastor. Pero hindi sapat. Hindi sapat. Tapos pastor. ikaw, ano po bang trabaho ng asawa mo? Sa furniture siya, pastor, lagi sila sa So ikaw farmer, tapos siya is sa furniture. So hindi na rin sapat. Ilang taon pa lang yung mga anak mo nung iniwan mo? Yung panganay, pastor, is 12, tapos yung bunso is 4. Nung time na umalis ka na? Yes, pastor. And bakit Saudi yung napili mo? Yun po yung suggest ng tita ko, pastor, kasi nandito siya sa Hong Kong. Parang hindi niya kayanin yung yung placement fee ko before. So suggest niya muna dun sa sa Saudi. Para makapag-ipon-ipon ka. Kasi dun, pastor, yung hindi ka nga maka-day off dun, pastor. Kaya dun muna ako sinuggest ng tita ko. So pagdating mo doon, nakailang amo ka po doon? Isa lang po, yung 9 Isa lang. years. Buong 9 years yun. Yes, pastor. And how was the experience itong 9 years na to? Marami, pastor, dun sa treatment sa iba yung pagtatrato sa sa bata sa Saudi. Kahit tanghaling tapat, kung gusto nilang makipaglaro sa iyo sa labas, lalaruin mo talaga, babasain ka talaga. Tapos yung pagkain pa hindi sapat. So nasubukan ko yung kumain ng ng pinagpapalit yung pagkain ng aso, yung chicken nila, kasi puro gulay lang kami, pastor. Tapos yung rice namin is matigas. Hindi namin malunok. So parang ang kakainin nyo na lang is yung supposed to be para sa aso, kayo na lang yung kumakain, gano'n? Yes, kinukuha ng tagaluto yung manok ng aso, pastor, para lang may pagkain kami na na masarap. Okay. Sa pag-work mo sa abroad, ito na yung pinaka-worst na na-experience mo o meron pa? Dito sa Hong Kong, pastor, yung pangalawa kong amo, Ano yung worst experience mo sa kanya? yung mapagbintang siya. Yung una, nagkakat siya ng 100, pangalawa 100, yung pangatlo na nagpapahanap ng bag niya, yung traveling bag niya, 500 na po. Tapos ang sinasabi niya, ikaw daw yung kumukuha, parang gano'n? Yes po. Tapos yung pang-apat din po, yung expired na daw na dilata, pinamimigay ko sa kapitbahay. Hindi naman totoo. Hindi, pastor, kasi expired yun. Bakit ako mamimigay ng expired? Pero paano mo dinil yung situation na to? Nung the day na na siya, naghahanap ng expired na delata, pastor, ini-insist niya na pinamigay ko yun. Ang sabi ko na lang, pastor, pag hindi mo na gusto yung yung serbisyo ko, i-terminate mo na lang ako, sabi ko. Okay, so balik tayo dun sa Saudi. After ng 9 years na to, straight ka lang dun sa Saudi or pauwi-uwi ka ng Naka 3 times din ng bakasyon, pastor. So parang every 3 years lang, parang gano'n, no? Yung Kasi una, pastor, magti 3 years straight yun. wala kang day off doon, di ba? Ay, wala, pastor. Paano mo pinapadala yung Ikaw rin naman nagpapadala or hindi ikaw yung nagpapadala? Driver, pastor, ang hirap doon. Lahat, adjust.
And how about yung telepono doon? Hindi ka rin makatawag sa Ay, pamilya? makatawag naman, Pastor. Yun naman is okay kasi, Oo, okay 'di ba? naman May po. mga iba na nasa Saudi talagang pinagbabawalan kahit mag-cellphone man lang, 'di ba? Confiscated lahat. So 9 years, and then bakit hindi ka na nag-renew sa kanila? Meron akong renew contract, Pastor. Hindi ako bumalik kasi yung Sudan na na driver, nagtangka siyang magbigay ng pera sa akin. Mhm. Tapos, naglabas ako ng kutsilyo, hinarapan ko siya ng kutsilyo kasi may balak siya. Mhm. Hindi naman ako madepensahan nung Pilipino na kasama ko dun kasi malayo yung nila, yung kwarto nila. Kaya yun, Pastor, parang may na ako, may... Parang nakakatakot rin. Parang anytime pwedeng may mangyari sa Kaya nga, Pastor, alam mo yung bintana, Mhm. tinatalian ko na yun para in case na hindi siya makapasok. Mm. Pero isang beses lang yun may pagkatangka o parang Yes, isang beses Isang lang po. beses, pero- Kasi naglabas ako ng kutsilyo sa kanya. yung naglabas ka ng kutsilyo sa kanya, takot siya, ganun? Oo, umalis ka agad. Taga-Sudan So yun. yun pala. Please, kayo pong nanonood sa amin, mag-ingat rin baka ma-high blood, di ba? Tapos makapatay. And doon, Kaya nga. mahirap makulong doon, di ba? But anyway, so, ayaw mo na dahil traumatizing yung nangyari sa'yo doon. Not about sa amo, but about sa coworker mo. Yes po. So, bumalik ka ng Philippines. And kano ka katagal na nag-stay sa Philippines bago ka mag-Hong Kong? 5 months po. 5 Kasi yung best friend ko, kinuha ako dito sa Hong Kong, Pastor. Suppose na babalik ako sa sa Saudi. So dito na sa Hong Kong. And Yes, ito yung ngayon naranasan mo pagbibintang. Nakailang amo ka na rin dito? 2 lang po. 2 lang. Ay, So pangatlo na tong ko pangatlo ngayon. na to sa ngayon. And paano ka po napunta dito sa help center? Ko po, kabuilding ko. Mhm. Pang Sabado ako noon. Mhm. In-invite ako. Panghapon yun. Ang hapon. So, kano ka na rin po ba katagal dito sa help center? Magti 3 years na rin, Magka Pastor. 3 years na rin. Okay. So, katulad ng sinasabi natin sa mga nagigest natin dito sa Empowering OFW, ano naman po yung sa dami-daming lesson na natutunan nyo po dito sa help center natin, ano naman po yung isang lesson na nakatulong sa'yo na alam mo rin makakatulong to sa kababayan nating Filipino? Yung pagpakumbabang loob, Pastor, kasi ma-pride din naman ako dati. Mhm. Kung hindi ako iniimikan, hindi ko din iimikan. Mhm. Ganun ako, Pastor. Mhm. Bakit sa tingin mo na kapag nabasag yung pride, makakatulong rin to sa kababayan natin? Yes po. Bakit po? Para malaya yung, palayain yung sa loobin. Mhm. Kasi kung nandun lang yun, laging, may bigat. Mhm. Kasi naging apektado ka nitong pride na ito. Yes po. Especially rin pag deal ng amo. Minsan, alam ko minsan, pag dinideal natin yung amo natin, minsan, iniisip ng mga tao, ano ba to? Pero yun nga, nangangamuhan. So dapat, meron talagang pagpapakumbaba Yes po. na meron. Hindi ka pwedeng, marami dito na, ang hirap daw ng Hong Kong. Kasi hindi humble eh. Diba? Ayaw makorek, Yes. ayaw maitama. So, I believe yung humbleness na sinasabi mo, yan ay isa sa pinaka-importanting quality ng isang OFW dapat. Na alamin nila na nasa process sila ng adjustment, na alamin nila na sooner or later kapag nagpakumbaba, darating rin yung time na marireward ito para sa kanila, 'di ba? Parang sa yung na-realize mo na parang nagiging mataas ka, and then eventually nagkakamali tayo sa mga decision. Yes. Diba? So, maraming salamat po sa pag-guest sa Empowering OFW, and hopefully, itong program na ito ma-share ng mga viewers natin and ma-reach out rin yung mga kababayan natin siguro sa Saudi, siguro dito sa Hong Kong rin, and hopefully makatulong ito para magpalakas ng loob. Yes Thank po. you very much po para sa iyo. Salamat din po.
Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.